Okay, well, thank you very much. Ito po si Nico Fabian. Once again, nandito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Mayroon tayong breaking news. And itong breaking news natin po is galing po, no? Galing sa super ate ni Bongbong Marcos. And ang statement niya, revelation niya that she gave just an hour or two po dyan po sa second day INC rally dyan po sa Quirino Grandstand sa Manila. Mabigat na mabigat po, no? Mabigat na mabigat. And it now brings BBM in a very, very difficult situation. Mahirap na talaga po. Mga kababayan ko dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Kota Kinabalu or dito sa Sabah, I will give you ang full statement ni Senator Amy Marcos, no? Tungkol sa kapatid niya. We have been waiting, naghintay tayo for how many months, how many years po? And ngayon, nagsalita na si Senator Amy Marcos tungkol ang sitwasyon ng kapatid niya, the younger brother niya, si President Ferdinand Bongbong Marcos. Diretsahan natin po. Sabi ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos, drug user si Presidente natin, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at saka ang First Lady natin. User sila po. Nag-reveal na lahat po si Senator Amy Marcos, hindi dahil sa politiko, dahil bilang isang ate ni Bongbong Marcos, siya mismo po nahirapan na po. Naawa na talaga siya what is happening sa kapatid niya, ang younger brother niya po. Matagal na ito po. From the very beginning, bata pa daw, no? Si BBM, alam na ang pamilya ang problema ni Bongbong. Diyan po siya sa droga. And because of this revelation po, I don't think so ang Armed Forces of the Philippines will still continue to give support to their chief. Chief. Dahil po, mahirap po if a person hooked sa droga, hooked in drugs, apektado na po ang way of thinking, ang mind ng tao. So with this, I don't think so po. I think the days of BBM is really counted. Ganito na po nangyari. At least lumabas na po. No wonder ganito ang buhay natin. Ganyan ang buhay ng Pilipino. Dahil as what si former President Rodrigo Roa Duterte used to say when he was the president and until after he stepped down, if our leader, ang presidente natin is weak, then wala mangyari sa bayan natin. Huwag na tayo mag-delay po. I know each and every one of you who is watching itong program ngayon po, you want to hear ang statement, ang speech ni Senator Amy Marcos po, which he gave during the rally dyan po sa Quirino Grandstand sa Manila this evening. So, to start with, nandito po, let's watch and listen to this. Medyo, I think I have 1, 2, 3, 4 sectors po kasi may mga advertisement. So, I have to cut. Pasensya lang po. But I will give you the total period ang speech ni Senator Amy Marcos. Let me warn you po. Let me warn you. Ang speech ni Senator Amy Marcos, it is something that will make you cry. You will be emotional. And it is something that it will make you angry also po. No? And at the same time, it will make you feel parang naawa ka sa kanya. Sa BBM. But the most important thing po, lumabas na ang katotohanan.
lumabas na ang katotohanan. I don't know what will be the reaction of BBM at saka ang First Lady natin, si Lisa Araneta Marcos. Nandito na po. Let's watch and listen to this. Hold on. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Ka-Israel, ka-Bien, ka-Earth, ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil po ako. Ipagpaumalhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino, bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Pati ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at nag-provoke pa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Parehas pala silang mag-asawa.
niya. Ang nasirang si Bong Daza, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sam Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumadalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos malikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Uli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan nagkakain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pagpapadoktor, pinalabas nilang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumumpart niya sa akin talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka. Bigla ko na isapwera. Kahit ganon, nakampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit man aminin. Nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkain na silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko
natin at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang siyang nagpa-party. Hindi ko may paliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na takbuhan at kapag Alright, may konting advertisement yan po. Don't worry po. So, okay. The first portion that I share with you po, ito ang statement ni Senator Amy Marcos, ang super ate ni BBM. Lahat sinasabi, remember, lahat sinasabi ni former President Rodrigo Roa Duterte tungkol sa droga ni BBM, totoo po. Hindi sinungaling. Hindi sinungaling. See? Ngayon, lumabas na po ang katotohanan. Ito po ang sitwasyon ng bayan natin. We are having a president who is a drug user. Drug user, hindi lang po ang presidente, at saka ang misis niya po, and ang mga surrounding friends niya po, no? Surrounding friends. And this is being revealed by Senator Amy Marcos. Okay, tuloy natin po ang speech ni Senator Amy Marcos. Pasensya lang po, no? Pasensya lang, breaking news ito. Pasensya lang because may mga cut-cut tayo po dahil sa advertisement, no? Dahil sa advertisement. Okay, let's continue. Nandito na po. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pagkat hindi ko siya nakakasama kung aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot, iparehab ko na yan. Pero kung magkaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Kung magsasabi ka sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanya pagkakataon at pagbabakasakali. Umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala ng hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan, habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay BP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulo Duterte para itapo na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni
naging kalupitan. Karapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinanas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatasik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magsisi kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan. Saktong November 18 pa talaga na pinaliting ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik. Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Sinagsusok lamang. Alright, ngayon po, narinig natin po, no? Even ang mga anak niya po, nagdodroga na po. Nagdodroga na. So, what can we expect? Mabigat, ma'am, ang mga statements, ang revelation ni Senator Amy Marcos. I can feel, kayo po, may mga anak na hook dyan po sa droga. I think you feel the same thing. You want them to change ang buhay nila. Gusto natin yun po because we love them. Ang problema po, yun mga mahal sa buhay natin po, they refuse to accept ang helping hands natin po. Kagaya what is happening kay Senator Amy Marcos. We talk much about her, some negative and positive po. Pero ngayon, narinig na natin po kung paano ang buhay ni Senator Amy Marcos bilang isang ate sa kapatid niya po. She is a very concerned po, no? Especially itong problema na droga. Kaya nga sabi ni former President Rodrigo Roa Duterte o si Tatay Digong, kung isang pamilya mayroon maskin isa lang miyembro na gumagamit ng illegal drugs, wasak na ang pamilya. Wasak na ang pamilya po. Mas lalo na sa atin ngayon po, ang pamilya natin ang Pilipino, ang bayan natin. Ang tatay natin pala ay ginagamit ng illegal drugs. So what can you expect ang Pilipinas? Paano po? Ang desisyon ng presidente natin po, we cannot depend already po. Dahil apektado ang utak niya po, ang brain niya po. Tapos, ang mga advisors niya, mga kaibigan niya, surrounding him po, nagdodogar din. Lahat yun po, mga notisya we receive, we learn, narinig natin sa mga news po. Noon, a lot of us, itong mga supporters ni BBM, kontra pa sa atin. Ngayon, what can you say? Kayo, mga supporters ni BBM, totoo ba, nagbudol din kayo? Mag-realize na tayo po na hindi na dapat po, we have to do something so that ang nasyon natin, ang bayan natin will be able to move on. Kayo na po,
bahala. But what we need now is for us, mga Filipinos, to be united and do the right thing. And do the right thing po. Mahirap talaga kung ang leader natin may problema. May problema po. And mind you, you must remember na itong statement given by Super Ate Imee Marcos po is not only being listened by mga Filipinos po dyan sa Pilipinas. Sa ibang-ibang parte ng mundo po, lumabas na 100% itong notisya po. Anyway, tuloy natin po ang continuation ng statement ni Imee Marcos. Nandito po. Let's watch the third segment. Nagtambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, sinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama. Nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas. Siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at kaya ng bayan. Alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing giyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, karapalang kakipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matandang may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsagsag ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at justisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Imee ni Bonget, kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nakakausap. 3 taon ko na
nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, aling ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanglain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, tawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Yan po. Medyo malungkot tayo po to hear itong revelation ni Senator Amy Marcos. Totoo yun po. Lahat ang sinasabi niya po. Totoo yun po. Hindi lang bilang isang ate between the elder sister and the younger brother po. Malungkot din tayo po because ang bayan natin, we experience. For 3 years po, we experience ang leader natin po is not fit to be the president. And this is the result. This is the result of having a president who's not fit. Especially if a president is hooked sa droga po. Nakita na natin po ang buhay, ang korupsyon. Pagdating ang typhoon, pagdating mga natural calamities po, pagdating sa ekonomiya natin po, ang pera natin, exchange rate, grabe na po. Ang mga presyo, grabe na po. Because we do not have a leader, a presidente, wherein ang isip niya po, the way he thinks po, normal. Normal po. I am not a doctor, but everybody knows once you are hooked in drugs, illegal drugs po, then definitely your brain will be affected. Your physical body will be affected. Kaya nga nakikita natin si BBM, even the way he talks, the way he thinks, ibang-iba po. Yet they will put the blame on the former president. They put the blame on the former president of what is happening ngayon sa Pilipinas. But ang katotohanan is may kasalanan ay ang presidente natin. Grabe po. So mayroon pa tayo dito. I think this is the last portion of the statement of Senator Amy Marcos. Let's watch and listen to this. Gaya noong umalis sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala
pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Pahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako ingat, hindi ako makukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo. Kahit magdilim ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo. Dahil sa addiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Magtatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang paghuhusga sa akin. Malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi na sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga, alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto, kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong magkakapatid. Alright, yun po, narinig natin ang statement, revelation ni Senator Amy Marcos. First and foremost, I would like to thank for being brave si Senator Amy Marcos despite ang person concerned, dyan po ang mismong kapatid niya po. And that kapatid is not only an ordinary person. Yang kapatid po, si BBM, is the President of the Philippines. Masakit. We can see how Senator Amy Marcos bilang isang ate
how he feels kung nakikita niya po ang kapatid niya po is going down to the drain. Hindi lang po ang kapatid niya po, ang bayan natin is going down to the drain. Saludo ako sa iyo, Madam Senator Amy Marcos, for coming out with this revelation, with this statement. Masakit man po bilang isang ate at bilang isang lawmaker ng bayan natin to see what is happening sa Pilipinas. Grabe. It is so timely now po that you came out before something else will happen sa bayan natin. So, with your statement po, once again, ako po mismo, I would like to thank you. Thank you very much for making that revelation po. I know you love your brother. You are trying to protect the image, the reputation of the Marcoses po. Ang Pilipino, we gave chance to your brother to redeem the name of the Marcoses after what happened to your father, si late Ferdinand Bongbong Marcos Sr., late Ferdinand Marcos Sr. po. And si BBM wasted the opportunity given to him. Masakit man yan, Madam Senator, but I can see from the way you talk, ang body language mo po, na you deserve to be respected. You are a true senator who loves your family members, who loves ang bayan nating whom we call the Philippines. To our president, I don't know how you feel with this kind of a statement of your own sister, but hindi pa huli lahat. Pwede pa din magbago, Mr. President. Change, rehab if possible, and repent for the things that you have done. And that goes also to the First Lady of the Philippines, si Lisa Araneta Marcos. Kalimutan na ninyo po, you still have time to change. 68 years old, pwede pa po. And the Filipinos, knowing the Filipinos are forgiving people, we can still forgive you if we see that you truly and serious in changing your life again back to normal. No wonder you refuse to go for drug test po. Dahil totoo yan po. Totoo na you are a user of illegal drugs. Pero hindi bale, nandyan na yan. Nandyan na yan po. Despite what you have done to us sa Pilipinas po, mga Filipinos, we still care for you. Kasi Pilipino din kayo po, Mr. President. I don't know if it's right for me to say, but basing on the statement of your own sister, Senator Amy Marcos po, galit din ako po. Because you continued to deny and you kept it secret. You don't want to be honest to us, mga Filipinos po. Pero hindi bale, nandyan na yan. All what we want to see now is, if possible, ganito naman ang sitwasyon, maawa naman kayo po, Mr. President, ang bayan natin. Maawa naman kayo po, ang mga Filipinos po. Especially itong mga Filipinos na mahirap. Kung pwede, step down na and allow other people to lead the country. All for the love of our country. And of course, for the love of your family po. Save nyo po
ang reputasyon ng mga Marcoses. Who knows, someday, baka mag-iba pa ang sitwasyon. And kung pwede din po, based on the situation or the statement of Senator Amy Marcos, your own Super Ate, take care of your children. Because sabi ni ang kapatid ninyo, si Super Ate, na even your children are also using illegal drugs. Please help your children too. So ganito po ang breaking news natin ngayon dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And we are expecting, I am expecting really something big will happen tomorrow after itong revelation ni Senator Amy Marcos. We will see po, as what we have been listening, saying, a lot of people, non-partisan ang armed forces natin dyan po sa Pilipinas, and they will not agree kung ang leader nila is not to fit. Ang leader nila is not fit to lead them. So, we'll see what will happen tomorrow. So, siguro hanggang dito na lang muna ang coverage natin or itong Nick Talk, The Real Talk with Nico program for Monday, November 17 po. And let's see what will happen tomorrow, and I'll make sure that you will be properly informed po, mga Filipinos dito sa Sabah, sa Malaysia, ang mga overseas Filipino workers natin po, who is watching itong programa natin. I'll make sure that you will get the news. It might not be a breaking news, but definitely it will still be a fresh news. Once I will get whatever news I get from Philippines, you will be properly informed dito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Once again, thank you very much for making me again a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Take good care, Mr. President. May panahon pa to change. Why? And I'll see you in my next episode. Take care and God bless you. God bless us. God bless the Philippines.